Good afternoon guys, welcome sa Himorax Kartik video tutorial. At ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng timing belt ng Toyota Fortuner 2015 model. At ang tinakbo nito ay 110,000 km. Tanggalin na natin ngayon ang 6 na 10mm na bolt ng timing belt cover. Gamit ang ratchet at short extension at 10mm na socket. Counter clockwise ang paghigpit nito. Ingatan lang natin na huwag mahulog ang mga washer kasi mahirap ito hanapin kapag nahulog sa baba kasi napakanipis ng mga washer ng bolt para sa cover ng timing belt. At mamaya ay ituturo ko rin sa inyo ang tamang pag-setting ng kanyang timing nito para kapag ma-install na natin walang magiging problema. Kaya titiyakin natin na yung mga timing mark ng mga ito ay talagang magtatapat kasi bawat timing mark guys ay dapat magtapat yung dalawa para naka-timing siya at walang magiging problema. Okay, tanggalin natin ngayon ang timing belt cover. Okay, bunutin natin. Ito yung timing belt cover, talagang napakarumi at lilinisan natin ito bago natin ikabit ulit. Kaya sa ilalim, ito yung kanyang timing belt. At doon sa camshaft pulley guys, nakita ninyo yung kulay yellow. Yan yung kanyang timing mark. May kulay yellow pero may kanal yan sa kanyang gear. Kaya hindi tayo magkakamali nito. Sa ilalim ng camshaft pulley may housing siya, yung naka-arrow. Diyan natin itapat yung timing mark na nasa camshaft pulley. Iikutin natin crankshaft para magtatapat yung dalawa na yan. At ang timing niyan guys ay 12 o'clock. 12 o'clock ang timing nito. Nasa itaas siya. At magtatapat yung dalawang timing mark na yan. Yung camshaft pulley at yung housing ng camshaft dapat ay magtatapat ito. Katulad niyan, naikot na natin at silipin natin mabuti. Kailangan na talagang 0-0 guys. Kailangan nating magtapat yung dalawa na yan para talagang nasa tamang timing siya. 12 o'clock ang timing nito. Camshaft pulley at doon sa housing nito. Silipin naman natin yung sa timing ng injection pump at sa housing nito. Kung nakita natin 3 o'clock naman ito guys. Gamit tayo ng maliit na salamin. Ayan, kung nakita nyo yung dalawang yellow ay mayroong marking yan dyan. May sa housing niya at yung yellow na yan, yung injection pump pulley may marking yan. Dapat magtapat yung dalawa na yan. At gayon din, nakita ninyo yung crankshaft pulley at yung kanyang housing. Dapat magtapat din yon para 3 o'clock din ang timing nun guys. Kaya talagang hindi tayo magkakamali. Piluwagan na natin ngayon ang kanyang tensioner gamit yung 10mm na alindrens. Short alindrens. 10mm yung size niyan guys. At tuluwagan natin. Pero unahin natin yung pagtanggal yung toser. Dalawang bolt lang yung toser guys. 10mm. Kasi yun yung nagtutulak doon sa kanyang tensioner para hihigpit ang timing belt. Ang video natin ngayon guys ay proseso ito sa pagtanggal ng timing belt, yung tensioner at toser at ganun din yung tamang pag-timing natin. Yun ang pinakamahalaga.
Kapag nasa timing, tiyak na walang magiging problema. At yung susunod na video ay tungkol naman sa process natin sa pagkakabit ng bagong timing belt tensioner at toser. Ito yung lumang tensioner niya at ito naman yung lumang timing belt. Kailangan na talaga nating palitan ito dahil 100,000 na ang tinakbo nito at para safe yung ating mga engine. Dito nagtapos ang ating video guys. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, pag-subaybay sa aking mga video.